Hello po mga Kalodi, what's up? Kamusta po kayo? At syempre po, God bless pa rin po sa ating mga subscribers. Ganyan din po sa mga nanonood at napadpad sa ating YouTube channel. Na syempre, kung hindi nyo pa po alam, ito po yung Carpenters Production. And for today mga Kalodi, sasama po namin kayo, no? Sa ating first ever, siguro kauna-unahan po ito sa Pilipinas na gagawin, ano, at ito'y gagawin natin sa ating YouTube channel na Carpenters Production. Syempre, ano ito? So ito po yung first ever ng isang electric vehicle ay pupunta sa napakalayong lugar, walang iba kundi sa Cauayan, Isabela. No. Kasi po, kalimitan po ng issue sa electric vehicle ay kilometer range, ano yung tinatawag natin kilometer range anxiety. What if maubusan, di ba? Totoo naman talaga yun, ano, kasi most of the EVs here in the Philippines ay nagre-range ng merong 150, merong 200, may 350, may 400, may 500, ano. At ito pong i-test drive natin ay si BYD Han, ano, 2023 na siya po yung pinakamataas as of now dito sa Pilipinas, ranging 602 kilometers in a full charge. Sa Isabela po ay nagre-range, particularly si Cauayan pala to be exact, nagre-range siya ng 420 to 440 siguro. Mamaya i-double check natin yan para sure, ano. So yun po, when it comes sa EV po, laging dapat mas mataas yung kilometer range mo kaysa sa dun sa pupuntahan mo. Susubukan natin kung kaya ba talaga ng isang 602 kilometer electric car na pumunta sa ganitong kalayong lugar, ano. Syempre, magva-vary din po yan sa karsada, kung patag, kung malubak, o kaya kung paahon. So nadadagdagan din po yung electric consumption, no? So yan po yung tutuklasin natin today. So kami po mga Kalodi ay planong dito dumaan sa may Selex para mas makatipid syempre tayo. Kailangan natin maging practical, bawal ang magsayang ng kilometrahe o kaya magsayang ng kuryente. Yan. Sapagkat we expect na siguro nasa 175 yung ating excess na kuryente o kaya kilometer range, no? So safe na po yun. Pero sabi ko nga, ilang bundok yung dadaanan natin dito sa Isabela. Dadaan tayo sa Santa Fe, dadaan tayo dun sa isa pa, Aritaw ba yun, ano? So madaming bundok tayong dadaanan dito sa Isabela, and definitely it would affect yung electric consumption. So we need to be extra sensitive sa paggamit o kaya sa pag-apak even ng ating accelerator. Okay, so may mga pagkakataon pwede tayong magtipid, no, sa paanong pamamaraan. Huwag ka nang tumapak sa huwag ka nang tumapak sa silinyador kung ito naman ay downhill, ano, sapagkat nagre-regenerate ang ating sasakyan every time na tayo ay downhill. Okay, so hindi ka na nabawasan, eh pwede ka pa madagdagan. So kailangan nating mamaster ang pagdadrive ng isang electric vehicle, ano. So we need to utilize in this kind of long ride yung mga ganitong bagay. Okay, so makikinote na lang mga Kalodi. And syempre shout out po sa ating sponsor ng vlog na ito, walang iba kundi ang TagChem. So happy 14th anniversary TagChem. Thank you for inviting us on this milestone.
So congratulations. Gayon din sa ating sponsor hotel, ano, ang walang sawa nating ibinablog na The Hotel Sofia, ano. So ganoon din po sa Flight Bar, bagong-bago ang opening po nito ay siguro bandang July 28 to 29, ano. So yan po, makikitake note. Flight Bar opening po July 28 and 29. Okay? And then ngayon din ang ating, syempre, ang ating iFern, hindi natin makakalimutan for also being part of this adventure, no? Siya po yung nag-sponsor ng ating sasakyan, BYD Han. So thank you so much iFern. Para po sa mga gustong malaman kung paano gawin si iFern, ano, pwede po kayo mag-message, mag-comment po sa ating YouTube video na ito. Okay? Thank you so much din po BYD Makati, ano, para sa test drive na ito. Sa mga interested po, you can message Sir Don. Pwede kayo mag-inquire sapagkat this vlog o kaya this test drive would really leave a mark, no, kung maganda ba talaga ang BYD Han 2023, kung kaya niyang isurpass yung mga expectations sa EV, no. So yun po yung ating madidiscover for today. Kasi nga po, so far it's very risky na dalhin ito sa long drive. Mapera you have backup. Ang ibig sabihin ko, pwede kayong may plano kayo na mag-stay sa isang lugar, mag-charge, then biyahe ulit. So yun po ang mahirap. It would take so much of your time. So kagaya po namin, ang plano po namin talagang we will be staying there for minimum of 3 days. Bakit? Sapagkat meron naman din po talaga tayong pakay dito, no? Meeting, no? We have a series of meetings dito sa Isabela. Okay? And then saktong-sakto lang din po yun para ma-full charge tayo, sapagkat wala pa pong charging station sa Isabela. Siyempre mababawasan po yung ating 602. Siguro mga nasa 100 pababa yung matitira. Okay? Hindi natin alam kasi ngayon pa nga lang natin malalaman. So definitely makikisaksak lamang tayo. May baon tayong portable charger. Ang problema po nito, ito ay isasaksak lamang po natin sa 220. Ibig sabihin, ito po ay napakabagal, kaya kakain po talaga ito ng ilang araw bago ma-full charge. Hindi kagaya dito, pag nasa bahay, saglit lamang po yung charging, ano. Pagkagising mo, full charge ka na ulit. Yun po yung maganda dito. And meron din pong mga charging stations dito sa, siyempre, sa Laguna, no? Meron tayo sa Santa Rosa, San Valley, meron tayo sa Mamplasan, diba? So sa Manila naman, napakadami. Nandyan si Uni Oil, nandyan si Eco Oil, nandyan din si Podium, si Mega Mall, even South Mall meron, I've heard. So yun po, napakadaming option at never mo ma-experience yung kilometer range and side talaga dito sa Manila. Pero in this vlog, in this content, talagang part po ng ating diskarte ay kung paano natin masosurvive itong journey na ito. Papunta, labis na labis yan, walang problema. Pero paano yung pabalik? Okay, so saan tayo makikisaksak? Ayan. Pero syempre, The Hotel Sofia yan, lahat posible dyan. Madali lang yan, ano? Yun nga lamang, it will take 2 to 3 days siguro din para talaga ma-full charge yung ating sasakyan at para makabalik tayo ng Manila. And sakto lang naman po kasi yun po yung mga araw ng meeting natin, ano? So shout out din po sa Akari, yung future partner din po natin yan dito sa ating YouTube channel. Kayo nagbibigay liwanag sa napakadaming sambayan ng Pilipino. Yan. Hello po mga kalodi, nandito na po tayo sa somewhere in San Jose, Nueva Ecija. Okay, so mamaya I'll be updating you kung ilang kilometrahe pa po yung natitira at ilang kilometrahe pa ang ating tatakbuhin because we are on our way to Kawayan, Isabela, no? So ito po yung kauna-unahang
siguro pinaka longest ride as an AV dito sa Pilipinas, and we need to capture this very historical accomplishment sa larangan po ng electric vehicle. Ayan po, nandito na tayo sa, sabi ko nga, sa San Jose, Nueva Ecija. Okay, so ang nabawas na po ay 38%. At ang kaya pa niyang takbuhin ay 374 kilometers. Ngayon, paano natin malalaman kung kaya pa? We go sa navigation. Okay, then ilagay natin dito, syempre SM City Cauayan. Yan ang pinakasikat dito sa Cauayan, of course. Please proceed to the highlighted route. So 94 kilometers. 94 kilometers pa po, at darating tayo doon siguro mga 4:30. Okay, so shout out kay Sir Regan. Yes, hello, fantastic morning. Ngayon natin matetest talaga ang ating BYD. Oo. Buti na lang may Fern Active. Yan. Okay, so thank you so much po sa Fern Active, at active na active pa kami ni Cap. Ayan, Yes, Cap. Opo. Ilang Fern Active ba ang tinig mo, Cap? Nakadalwa po ako. Yan. Yes, kanina umaga. So ako po nakadalwa din. Ganon kaganda ang epekto ng energy booster ng Fern Active. Yan, nandito na po tayo sa Alicia. Malapit na po ito sa Cauayan, Isabela. Oo na. Tapos 17% na lang po yung natitira. Pero wala naman po tayong dapat ikapangamba, sapagkat siya ay meron pang 99 km. Yan. So sure na makakarating po tayo sa The Hotel Sofia, pinakamagandang hotel po dito sa Cauayan. Sabi dito ay 15 kilometers 23 minutes. So obviously labis na labis pa po si 99 kilometers. Yan, update po namin kayo mamaya pagdating namin po sa Hotel Sofia. Okay po mga kalodi, malapit na po tayo. At good news, we survived. Concord, Isabela. May natira pang 14%. Pero ang equivalent po niya ay 82 kilometers. So kayang-kaya talaga. So ito po, shout out sa The Hotel Sofia. Dito po tayo makikicharge. Pero regular na saksakan lang po yan. Mga kalodi, nandito na po tayo sa The Hotel Sofia nga, at papakita ko lang po sa inyo kung ilan po yung natira nating kilometrahe. Okay, 13% pong natira, sinaksak na rin po namin nung pagkarating. So pag ganito po, mga long drive, so pagaya po dito sa norte, wala pong saksakan ng mga electric charging station. So nakasaksak lang po tayo sa regular 220 volts. Kaya ganyan po siya kabagal. So dapat, ang tip lang po ay meron kayong enough time para mag-charge sa mga 220 volts po na saksakan. Mga regular socket sa bahay o kaya sa hotel. So at least we arrive safe, we arrive may natira pang charge kahit paano, kaya po it's a successful journey, no? So abangan nyo po ang mga susunod pa nating biyahe. Okay? Touchdown! Nandito na po kami sa The Hotel Sofia ni Regan. Okay. So minsan kailangan nyo rin po mag-relax kahit pa paano. Pero mag-grind tayo mamaya at saka bukas. Ito po, welcome po sa The Hotel Sofia.
hello po, kasama po natin ang napakagagandang mga anghel. Yan, hello po sa lahat ng subscribers ng Carpenters Production. At makiki-support din po sila sa kanilang Instagram. Yes. Pwede niyo pong sabihin ng Instagram. Yes, okay. Guys, please do support me and follow my Instagram account at Angelica Lopez Official. Small letters with no space. Wow, yun. Hi, my Instagram is at @IamRainbow. You can follow me on my journey. Yan, thank you. And my Instagram is at Katrina Castaneda Johnson. It's a little long for kaya nyo yan. How about you, ma'am? Hi loves, my Instagram is Ana Valencia _ and please support me on my journey to the moon. Okay, so thank you very much po once again. Hello po.